Right now, I'll be sharing the screen right now para makita natin. I-open ko na yung kaan natin. Sige. Yan. Go ahead. Nakikita po? Yes. Okay. So, welcome to our first presentation of our program. Ito yung tinatawag na how to read guitar tablature or close parenthesis tab and guitar notation in the easiest way. From our trainer, Admin Alfredo, and Alvin Trainer. Gilbert Miranda, and of course, Admin Meng Arcega. So, start ako sa first slide. Admin Alfredo, babasahin ko na po. Okay po? Sige po. Sige, okay. The first one is to read guitar tabs, visualize 6 horizontal lines as guitar, string, top line in thin E, bottom is thick E, read left to right and play the fret number indicated on the string. Stock numbers are chords, close parentheses, play together. 0 means open string, and symbols like H or hammer on or slash, close parentheses, slide, denoted techniques to timing often requires listening to the song. Yan po. So, explain po ni Admin Alfred kung paano po natin gagawin yan. Go ahead po. Yes, kapatid. Thank you so much, Brother Chris. Isa sa mga struggles po natin as beginner guitarist, no? Yung how to read guitar notation. Hindi po tulad ng staff ang tablature o guitar notation na yung staff may 5 lines and 4 spaces, and each line and space has corresponding note kung saan tatama yung note. Sa guitar notation or tablature, 6 po yung lines dyan at each line represents string. Bali, pabaligtad po yung pagbasa natin. Yung nasa ilalim na line, yun po yung bass na E. And then, sunod-sunod na po yan katulad ng sa guitar. Di ba po, mayroon tayong E, A, D, G, B, E. Tama po? Nakakasunod po. No? Sa mga kapatid po natin na hindi pa gaanong familiar sa tablature. So yun po, yung open strings ng guitar na E, A, D, G, B, E, yun po yung lines na nasa tablature. And we have to consider also the different musical symbols na may encounter natin sa isang tablature. Once we see 0, that means that's an open string. Kung saan po nakasulat na string yung number, let's say for example 0, doon po yung string na ipipick natin o ipapluck o pipindutin para mapatunog yung corresponding note na yan. For example, may nakasulat po na 0 doon sa A string natin, that means yun ang pipindot natin, open A. So, tapos, yung mga numbers po na nakikita natin, usually hanggang 24 lang naman yung highest fret na nasa guitar natin. So, yun po yung makikita natin. Later on po, magkakaroon tayo ng application dun sa sinasabi natin. Ano? And then another symbol po na makikita natin, mayroon pong slide, may H, may P. So yung H po stands for hammer on. So isa po sa kailangan nating matutunan din as guitarist, yung pag-hammer on ng string. And then counterpart ng hammer on, yung pull off. Ibig sabihin po, bibitawan yung pagka-press dun sa string or fret na yon. Pagkabitaw natin, tutunog naman yung naka-press o naka-open na string. Kuha po? So, tapos mayroon din pong, and later on po, once na nag-start na tayo na mag-play through the guide of a tablature, matututunan po natin yung mga yan. Anyway po, marami po tayong mga access
social media ngayon. Kumbaga po, this is just to introduce how to read guitar notation para po ma-share natin at lahat po tayo talagang yung improvement po natin when it comes to learning playing guitar lalo may improve natin. Any questions so far po? Any questions? Kailan po? Nakasunod po? Okay, I would like to get Lalo na po yung mga kapatid natin na parang na-inspire o gusto rin nilang aralin yung paggawa ng ad-lib o instrumental ng isang kanta. So one way for us to do it faster yung pagbabasa ng tab. Kasi marami po namang mga kapatid natin na yung hearing nila ay talagang malupit. So by hearing, they can able to play ad-lib o masisipra talaga nila. Pero much better po siguro, I would suggest, if we're gonna combine those two, yung by hearing tapos at the same time, we know how to read guitar notation, mas mapapabilis yung pagsipra. Next slide, please. Okay, go ahead po. Kapatid. Go ahead po. So, yun po yung explanation natin kanina, parang ganun din po. Yung makikita naman nating X na symbol, that is muted string. Though kahit na pwedeng hindi tirahin, kaya naman minsan may pwedeng matira pero muted. Palm muted ang tawag po doon. Ibig sabihin parang ganun lang yung tunog na maririnig natin at exactly tone. Okay po, admin. Very good, Brother Meng. Brother Meng, later ikaw mag-share ka rin po, no? Ay, Alam naman ko, po. nagbabasa ka ng Sige tab. lang po. Okay. So, magbibigay po tayo ng sample. Let's say, for example, pipindot po kayo. Let me get my guitar. Ganda. Kung familiar po kayo dun sa this is just simple illustration so we can able to practice o apply yung dinidiscuss natin. Punta tayo dun sa 6th fret ng D string. Pipindot tayo ng 2 beses dun. Sa 6th fret po ng D string. 2 beses. Tapos, pipindot tayo ng 2 beses din sa E string, sa bass, sa 4th fret. So, ibig sabihin, 2 beses sa D string, 6th fret. Tapos, 4th fret, 2 beses din. Octave, di ba, kapatid na Meng? So, G sharp tayo. 2 pindot sa 6th fret ng D string. Yun. Tapos 2 pindot din sa 4th fret ng E string, yung bass. Kuha po. Tapos pipindot ulit tayo kasunod sa 6th fret naman ng A string. 6th fret, 2 beses. Tapos, ulitin natin yung 4th fret ng E string. So, isang measure po yun. Okay lang po kayo? Full. Po? Hindi ako makabot, di ko naintindihan. Wait po. Sige po, mami, okay lang po yan. Pwede po nating Nanonood na balikan. lang ako sa inyo. Parang hirap nun. Dapat doon muna. Di ba rin Makababa pala yung aking isang guitar. Pupunta po tayo doon. Lowered pala ng isa. Mas mahirap po yung Ay, scale. sorry sa gitara, di ko alam kung saan ang doon. Yung pong mga skills, susunod po niyan. Kasi may nag-request po sa mga kasama din natin. Yung sinasabi niyo babasahin dun sa pinaka-ano. Pabaligtad po yung guhit. Yung makikita na po natin sa musical piece, 6 na guhit. Yung pong nasa ilalim na guhit, yung po yung bass na E.
Tapos pataas po sila E, A, D, G, B, E. Ito, alin ba? Ito? Opo, mami. Ito? Opo, yung pong base na E, yun po yung guhit na nasa ilalim kasi pag tablature po, 6 yung lines. So yung first line sa ilalim, yun po yung Ito yun. yung E natin. Opo. Tapos sunod-sunod na po nun. E, A, D, G, B, E. Tapos pag open, pag nakita po natin yung sign, yung number na 0, ibig po sabihin open string. Kung saan po siya nakalagay yung 0. Let's say, for example, nakalagay po na number sa E, sa base na E ay 0, open string po yun. Bali, hindi mo tutukaan. Opo. Ganyan lang. Pag po sinabing number 4 ang nakalagay dun sa E na string, yung base na E4, ibig sabihin po, pang-apat na fret yan. Ito. Opo. Pag sinabi pong 6th fret ng D string, ibig sabihin po, pupunta po tayo sa 6th fret ng D string, dun po tayo pipindot. Alfred, babasahin mo doon sa isa. Dapat mabilis yung mata mo't isip. Una lang po, mami, yung medyo mabagal. Ang ano lang po ng tablature kasi guide po, kung halimbawa yung isang musical piece po, yung pyesa, nakatranscribe po siya na guitar notation. Hindi lang dun sa mga notes. Kasi minsan po hirap tayo na magbasa ng notes talaga. So instead na nakasulat sila ng notes, pinatranscribe po nila ng tablature para sa guitar. Apa. Tapos po ang isang technique po o isang way para hindi ma-frustrate tayo sa pag-practice. Ako po kasi personally ginagawa ko, kung isang buong kanta po yung tablature, iniisa-isa ko po. Part by part. Halimbawa po, intro lang muna. Pag nakuha na po yung intro nakabisa, kahit na hindi na siya basahin nun, at least na memorize mo na po. Tapos pupunta ako ng verse. Kasi ang minsan na nagiging para bang hindi naman mali pero nasa sa atin po. Yung ikakabisa natin buo, natural po medyo maano tayo, no? Bombarded tayo ng mga info. Malabo pang aking mata. Kaya po yan. So, isa sa mga best way na gagawin para po makabisa talaga, yun nga, phrasing na tinatawag or measure by measure. Yes po. Tagaan po natin. Admin Alfred, sabi po ni Idol Marvin, mag-sample ka daw po ng isang single tab para marinig nila, ma-demo na. Or demo lang. Ayun. Yung pong ginagawa natin kanina, yung sinabi kong 6th fret ng D string, 2. Tapos sa 4th fret ng E, 2 din. Tapos A string, yung familiar po kayo dito? Yung poker face? Sige po. Ayun po para sa Familiar po kayo? yes. So, yun po yung riff ng poker face. Yung nabanggit ko kanina na 6th fret ng D string, 4th fret ng E string, 6th fret ng A string, then go back to 4th fret ng E string. So, po yan. Isang measure po yan. Tapos, pindot ulit tayo sa 6th fret ng D string. Tapos, isa sa 2nd fret ng D string. Tapos, isa sa 2nd fret ng A string. Then punta tayo sa 4th fret ng D string, 2. 2 sa 2nd fret ng E. 2 sa 4th fret ng A. 2 ulit sa 2nd fret ng E string. Kaya pag sinulat po natin, mayroon tayong guide, madali nating ma-practice. Yung pong chords natin, nung sasabayan po natin yung riff, mayroon po siyang 4 na chords. A minor. G sharp minor po yung
pinaka-key. G sharp minor po siya, tapos E, tapos D, tapos F sharp. Yun po yung apat na chords ng poker face. Tapos sasabayan mo pa ng riff yung ginawa natin, yung senior na ano. So, isang napakagandang na-invento nga po nila yung guitar notation kasi maliban po dun sa we can learn musical piece by hearing, pwede rin pong mayroon tayong guide. Though minsan po kasi tama naman yung by hearing naman po talaga natin, yun yung dinig natin. Kaya lang, ang nangyayari lang po minsan, yung position ng mga notes din, ito po minsan hirap tayo na bakit sila nakuha nila. Ngayon pala, yung position ng nakuha nating note ay iba doon sa pyesa. Kaya may mas madali po pala na arrangement ng mga notes para mas madali natin silang magawa sa guitar. Na po. Tapos po sa guitar notation or tablature, may makikita po tayong mga numbers na sunod, magkakatabi sila at nasa straight line lang po. Ibig sabihin chords po yung ipi-play natin. Halimbawa po, so sa guitar po natin, mayroon tayong makikita sa D string, pindutin po natin yung second fret ng D string. Tapos sa G string, second fret din po. Tapos sa B string, second fret din po. X yung nakasulat doon sa E string natin, and then open naman yung A string at open din yung E string. Nasa A chord po tayo. Nakuha ba? So, iyan po. So, A chord po yung ibig sabihin kasi nasa straight line yung mga numbers na nakasulat sa tablature natin. So, that means chord po yun. Kung stagger naman po yung pagkakasulat nila, let's say, for example, yung 2 nakasulat sa D string, tapos indented yung next number sa G string, 2 din. Tapos sa B string, another space na naman, tapos 2 na naman. Ibig sabihin, ipa-plucking po natin. So, ipi-play po natin one at a time. So, ganito yung mangyayari nun. 0 yung A string, tapos 2 sa D string, 2 sa G string, 2 na naman sa B string, 0 sa E string na higher note. So, pinlock po natin, pero still, A major chord po siya. Nakasunod po? Another tablature po, yung pwede nating i-play. Let's say, for example, yung Dust in the Wind. So, isa po ito sa mga iconic musical piece na nakasulat in tablature yung Dust in the Wind. So, nasa key of C major po siya. Galing. Kaya ko yung tugtugin pero hindi Kinakapalang. Oh. Sige po. ko alam sa Kapakapalang kay mami. Hindi po. Kaya po yan, mami. No worries po pag may time po kayo. Kung mayroon po kayong... sabi mo na yung sa string, dito sa string. Ano Sige ba yung E? Ano ba yung E? Ano ibig sabihin?
Basta po may yung kapatid na Chris, pwede Yes, Chris. pong paki-share sa slide yung sample ng tablature Okay. para ma-visualize po natin maayos. Ano ito? Ano? Pindot po kayo ng string, Mami. Kung anong mag-chord po kayo. Gawa po kayo ng chord tapos pindot po niyo. Halimbawa po yung pinindot nyo po na E na yun, ibig sabihin po may nakasulat na 0 po doon sa pinindot nyong string sa line na yun. Tapos ito, yung sunod. Ano to? Ano? Ang sound to? Parang siya. Sige po. Mami, yung kamay mo. Yung daliri po ninyo pakita, please, Mami. Kamay. Daliri. Sorry. Apo. Tapos? Pindot po kayo, Mami, halimbawa sa fret, kahit saan po dyan. Ano nga to? Ano sabihin mo? Opo. Yung pinindot nyo po, Mami, halimbawa, pindot po kayo sa panglimang fret ng E. Ang fret ito, 1, 2, 3, 4, 5. Opo. Yung pong fret bar sa gitara po pala, pwede nating introduce din. Yung fret po talaga na sinasabi natin, yung bakal na nakalagay sa ano. Pero pag sinabi nating fret when it comes dun sa mga note na pwedeng pindutin natin, between two frets po. Di ba po yung pagitan ng mayroon tayong nut dito. Nut, tapos yung unang fret, yung bakal. So, between nut at saka yung first fret o yung bakal, ito yung first fret natin na i-consider. Tapos yung pagitan ng dalawang frets, ito yung second fret natin. So, ibig sabihin yung kwadrado dito o yung rectangular shape. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya may makikita po tayong mga tuldok usually sa fretboard ng gitara. Ito na ba yun? Nasa taas? Ang liit. Opo. So, yung makikita po natin tuldok, ang tawag natin dito sa mga to position marks. Nasaan na yung sample? Yung sample nung ano? I'm doing right now, Mami. So, yung pong mga tuldok dito sa fretboard ng guitar natin, tinatawag po nating position marks. So, these position marks serve as guide natin para mas madaling ma-locate yung note o chord. Katulad po ng first dot dito, ibig sabihin nasa third fret tayo. So, ang nasa taas po na E-string, pang-lima pa to, 1, 2, 3. E, C, D, F. Tapos yung kasunod po dito sa A. So, ito po yung mga guide natin. Po. Tapos yung pangalawa, yung sa 12th fret naman po, dalawang tuldok, ibig sabihin, babalik ulit tayo sa first fret. Okay. Pagsak ang inyong estudyante. Hindi po natin papabayaan yan. Okay, Mami. Ako po yung mababagsak nun, Mami, pag hindi natuto yung estudyante. Meron kasi aralin. Basta po, kumbaga po, kakapain ko na lang. Si Mami. Tugtog. Sabi ka ng tugtog, ng kanta. Ito pa po yung isang sample. Siyempre, nag-e-effort kayo na magturo. Okay lang po, Mami. Natututo. Sige man, makikinig ako. Kaya kahit po yan. time ko na to. Thank you po. Isa rin po yung, kung isusulat natin ng tab po yun, plucking po siya na nasa G major chord pattern na po. So, kaya lang po, kung mapapansin natin, gumamit ng K po si James Taylor doon sa first fret. Kaya naglagay ako ng K po. Masa-search din naman po natin yung tablature nito o yung musical piece. Halimbawa, gusto ko mag-game. Anong isa-search ko? Po? Anong isa-search ko? Halimbawa, gusto ko very good question po, Mami. Pag gusto po nating mag-search ng guitar tablature, ang isusulat lang po natin, let's say sa Google, yung title ng kanta, tapos tab.
o kaya guitar tab. Okay. Tapos kung ang nais nyo lang po ay yung kanyang solo o yung ad-lib, title of the song tapos solo guitar tab. Tapos po lalabas po sa YouTube o kaya sa Guitar Archive yung mga nagsulat ng tablature para doon. Pipili na lang po tayo nun kung yung mas maraming stars po, let's say 5-star po yung tablature na yun, ibig sabihin po most probably 90 to 100% na correct po. Ganun pala yun. Yung pong mga talagang binibili na tablature, yung mga talagang professional guitarist na gumawa, usually po yun binibenta nila. So may mga nakakapuslit na sinishare din po free. Para sa mga generous na guitarist na pro sila pero they are willing to share their works free po. Kasi kung string, nahirapan ako. Parang mataas daw sabi yung action. Kailangan pong mabisita ng luthier. May mga solo. Yung bag may sound. Opo. Ayun, actually, mami, yung luthier talaga ang gagawa. Or pag marunong ka, ikaw na yung meron kasi yung truss rod po ang guitar. So, na-adjust Yes, po yan. Ang disadvantage lang po pala ng tablature, do may advantage. Hindi po tulad ng musical score. Meron po kasing timing yung bawat nota. Ngayon yung tablature, since nakasulat po yung mga notes sa numbers, kailangan mo pong pakinggan yung talagang music para sa timing. Lalo na po sa mga naggagawa ng ad-lib o instrumental. Really hard po talaga, pero dahil tiyaga, tapos papakinggan mo ulit-ulit. Ngayon po mayroon pong maganda, di ba Brother Meng, yung Guitar Pro. So before gamit ko po Guitar Pro 5, nakapagkuha po tayo ng free. Ngayon po hanggang Guitar Pro 8 na. So yung pong Guitar Pro, mayroon pong tablature, tapos nakasulat pa yung notes sa taas. Separate yung drums, bass, guitar, mayroon pang rhythm, mayroon pang lead guitar. Tapos pwede mo po silang isa-isahin at nandun yung timing ng kanta. Tapos pwede mo siyang bagalan, yung tempo. Mami, marunong ka ba magbasa ng note, mami? Hindi ko alam. Nakapalang ni Mami. Kahit Sorry, Brad. kahit sa Okay piano, hindi ko alam ang do re mi. Galing naman ni Mami. Actually, explain sana mas maganda. Yung do, re, mi kasi natin, mami, kung di ako nagkakamali, yung C natin, nandun ang do, no? Tama ba, brother? Tama, kapatid. Pero may pattern lang yon, kaya may tinatawag na movable do. Kung ano yung root na chord, yun ang mag-serve as do. Yun ang starting point. Kung C tayo, usually pinag-aaralan natin yan, di ba Brad, sa piano, walang black key na involved. Pag nag-scale ka ng C major, puro white keys. So, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. When it comes to paglilipat ka naman ng D, mapapansin mo. Para mga 1, 2, 3. Ang nakikita ko. Yun po, mami, yung 1, yun po yung, pag sinabi pong 1, fret po ang ibig sabihin sa tab. Pag nag-scale po tayo ng C, mag-start po tayo, let's say, sa A string, sa 3rd fret po natin pipindot. Doon po yung do. Pero ang pinindot po natin ay C. So yung pattern po, siguro, sana po magkaroon pa tayo ng follow-up session para sa scales. Nakakatawa naman. Remix yan. Okay lang po kayo? Nakakasunod po?